Ngayong gabi po, pag-aaralan po natin ay pinamagatan nating Grace in Chains. At yung chains po na yan, makikita niya dyan sa ating picture ay kadena. At ang pag-uusapan po natin ay isang lingkod ng Panginoon na nakakita ng biyaya ng Panginoon kahit siya ay may mga tanikala o kahit siya ay nakagapos. Siya po ay si Pablo, no? Kasi po si Pablo ay maraming beses po siya, mga kapatid, na nahuli at ilang beses na po pinagtangkaan ng kanyang buhay, dahil una, nung mga previous sessions natin, no, nakuwento ko po sa inyo na bago po siya maging lingkod ng ating Panginoon, siya muna ay taga-usig ng mga mananampalataya ni Jesus at mga sumusunod kay Jesus. Isa po siya sa mga nanguna sa pagpapapatay, no, paghuhuli, pagpapahirap, pagpapakulong, pag-torture sa mga mananampalataya until kinahabagan siya ng Panginoon at nagpakilala ang Panginoon sa kanya sa kakaibang paraan, no? Yung encounter niya kay Jesus Christ, kamangha-mangha po yun sa kanya. At dahil hindi niya masukat yung pag-ibig at biyaya ng Panginoon na ibinigay sa kanya sa kabila ng siya na daw ang pinakamasama sa lahat, ay pinaglingkuran naman niya ang Panginoon higit sa iba pang mga lingkod ng Panginoon. Kaya nasabi niya, mga kapatid, nakapaglingkod siya sa Panginoon higit kanino man. Kasi mas malaki din yung biyaya na tinanggap niya sa Panginoon. At isa sa mga aklat, no, na sinulat ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan ay sinulat niya habang nasa kulungan siya. Okay, babasahin po natin yon. At ang ating pong Bible references ay mababasa po natin. Pipili lang po ako mula sa chapter 1. Uumpisahan po natin sa verse 7. Tapos mamaya po talon tayo ng 12 to 14 at yung last verse natin sa verse 19. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Ito po ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Nagpapasalamat po kasi si Pablo. Kasi po nung ang Apostol Pablo ay nakakulong, ang mga taga-Filipos po ang isa sa mga unang nagpadala ng tulong. Pag binasa natin yung ilang mga sulat niya sa iba't ibang iglesia, itong sulat niya sa Pilipos medyo parang malapit na malapit talaga sa puso niya ang mga taga Pilipos. Kaya mga kapatid, nung nakakulong si Apostol Pablo, sumulat siya ng pagpapasalamat at pagpapakita na, tingnan niyo po yung word, dito ko po natin kinuha yung title natin, kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya. Nakakita si Pablo ng biyaya sa kabila ng kanyang mga tanikala. Alam niyo yun? At mga kapatid, noong unang panahon, kapag ikaw ay nakulong, ay talagang hindi lang po ikaw ikukulong. May kasamang hampas talaga yun. Ha? May kasamang torture, may kasamang latigo. At yun po yung kanyang mga naranasan. So basahin pa po natin, mga kapatid, yung iba pa niyang mga mensahe. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng ebanghelyo. No? Kaya po nagpapasalamat si Pablo at yung biyaya na nakita niya, yes, pangit yung sitwasyon niya. Dahil hindi siya kriminal, mabuti siyang tao, pero ba't siya nakakulong? Amen? So, inaaliw niya yung mga taga-Pilipos para wag din silang malungkot or masiraan ng loob dahil itong matuwid na tao ay nakakulong. Ipinapaliwanag ni Pablo sa kanila yung biyaya na nakita niya sa kabila ng meron siyang mga tanikala. Ano po yun? Nakatulong pa daw po yung kanyang pagkakakulong sa paglago ng ebanghelyo. Ano pat, ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay, sa pretoryo at sa mga iba pa. Amen. Tingnan nyo, ang nakikita ni
Ang nakikita ng mga tao at ang nabalitaan ng mga taga-Pilipos ay yung tanikala ni Pablo sa kulungan. Pero si Pablo, meron pa siyang isang tanikala na nakikita. Ano po 'yun? Yung kanyang commitment, yung kanyang calling sa Panginoon. Tanikala. So mga kapatid, kapag talaga tayo ay committed sa ating Panginoon o kapag talagang inilagak na natin sa Panginoon ang ating tiwala, meron tayong imaginary chains, no? Meron tayong mga gapos na hindi nakikita. Pero yung gapos na yun, hindi negative, kundi positive kasi ang Panginoon ang may hawak ng ating buhay. At si Pablo, yes, physically, nakikita niya yung tanikala sa kanyang kamay or sa kanyang paa din. Pero sa kanya, hindi. Nahayag palalo yung tanikala ni Kristo na nasa akin. Amen? At yun yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kanino nahayag? Yung dopong mga bantay sa pretoryo o dun sa kulungan. At hindi lang po mga bantay at sa iba pa. Bukod sa bantay, maybe meron pa mga preso na kagaya niya na nandito, maging sila po ay nasharean ni Apostol Pablo. Amen? Verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. O tingnan niyo po yung mga nakabalita na si Pablo ay nakulong pero nangangaral pa rin sa loob ng kulungan, yung mga kagaya niya no na lingkod din ng Panginoon na masasabi rin nating merong imaginary chain sa Panginoon, ay lalong tumibay, nagpakalakas din sila. At sinabi nila si Pablo nga, nagpapahayag pa rin ng ebanghelyo kahit nasa kulungan, tayo din. So sila rin po sumigla yung kanilang paglilingkod sa Panginoon dahil nga po nakita nila yung patotoo ni Pablo. Amen? At yung last verse po natin sa verse 19, basahin natin. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas. Sa pamamagitan po ng ano? Tingnan niyo po sa pamamagitan ng inyong mga panalangin. Bakit po siya nakaranas ng kaligtasan? Hindi po siya naligtas dahil nakakawala siya. Naligtas siya dahil yung pagkakakulong sa kanya ay hindi nagpatigil ng kanyang pananampalataya bagkus nagpalago pa mismo nung kanyang ministeryo. Nailigtas si Pablo dun sa tendency na siya'y tumigil na sa paglilingkod. Okay, nakulong na ako eh. O di kayo na, ang dami ko na naman sa inyong napangaralan, ang dami ko na sa inyong naturuan, ang dami ko na sa inyong napagsakripisyohan eh. Wala na, nakakulong na ako, di bahala na kayo, kayo naman. Nailigtas si Pablo doon. Doon sa tendency na tigil na siya, graduate na ako, kayo naman ang bahala. Nailigtas po siya doon. Sa pamamagitan ng ano po, hindi lang sa pamamagitan ng pagpapadala nila ng tulong, naramdam ni Pablo yung bisa ng panalangin ng mga kapatiran. Amen? At sa saganang tulong ng Espiritu ni Hesu Kristo. Alam niyo po ito yung dating sa akin. Si Pablo ay may pagsubok at nakita niya yung purpose kung bakit siya may pagsubok, no? Alam niyo po, ang dating sa akin nung pinag-aaralan ko ulit at binabasa ko 'tong sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, actually hindi na po ako na-e-excite. Kasi tingnan niyo parang paulit-ulit na rin po at common na sa ating tayo mga Kristiyano na 'pag narinig natin na ang mga problema ay dumarating, hindi 'pag dumating yan mas tumitibay tayo, 'di ba? Parang Parang common na sa atin yung, o kaya tayo may pagsubok kasi gusto tayong, i-train ng Panginoon, pagpapala yan. Parang sobrang common na. Bigla akong na-realize, wait lang, itong mga nakaraan pong, delubyo na dumating sa ating bansa 'no, parang minsan common na dahil hindi naman po kasi ako nakakaranas ng bagyo ngayon, eh. Kailangan din talaga nating i-check yung ating mga sarili 'no. 'Pag ba talaga meron tayong challenging situations, yung may problema kayo, yung dumanas kayo nakakainis na sitwasyon, are we accepting and grateful ba talaga? Yung bang as in pagdating nung isang problema, nung nabalita,
may bagyong uwan, mas malakas. I-check nga natin yung sarili natin, yung i-review natin. Tayo ba ay, thank you Lord. Talaga bang ganun ba tayo? At Lord, magpapatibay ito sa akin. Kasi alam niyo po mga kapatid, aminin ko, may mga may mga post ako nakita, meron akong mga notes na nabasa na, Lord, tama na po. Yung, Lord, bakit po wala ng tigil? Amen. Kaya sabi ko, okay, okay, okay Lord. Maybe it is very common na kapag may problema ka, pinatitibay ka ng Panginoon. Pero bakit kailangan nating ibalik yung sarili natin sa mga turo ng Panginoon na nagpapaalala sa atin na ang pagsubok ay hindi kalaban, kundi minsan ay kasangkapan ng Panginoon para may mas mabuting bagay na mangyari sa buhay natin. Kasi po aminin natin, kapag hindi rin maganda yung ating sitwasyon, hindi naman po tayo agad nagpupuri eh. Amen? Dahil aminin natin, no, kahit tayo ay, ako po, kahit nangangaral na ako ng salita ng Panginoon, mga kapatid, meron pa rin akong sitwasyon na ang initial reaction ko kapag may problema ay hindi ko naman po talaga agad naiisip na yung problema na kinakaharap ko ay makakatulong sa paglago ko. Hindi po ganun lagi ang iniisip ko. Minsan kasi po ang initial ko ring reaction ay bakit Panginoon? Bakit po ako? Bakit hanggang kailan po ito matatapos? Amen? At siguro kailangan ulit talaga nating balikan at tingnan si Paul na siya talaga ay nung siya ay natanikalaan at naikulong, nakita niya talaga yung biyaya pa rin ng ating Panginoon. Paano po ba nakakita ng biyaya si Pablo sa kabila ng kanyang tanikala? How did Paul find grace in his chains? Pwede pa rin po na hindi tayo lamunin ng discouragement kahit discouraging yung sitwasyon. Pwede pa rin po na kahit nakabaon na tayo sa pag-aalala, sa pagtatampo, at sa takot dahil dun sa hindi magandang sitwasyon, pwede pa rin po tayong bumangon at bumawi. Okay, Lord, ayoko magpakulong dito sa sitwasyon na to. Ayoko manatiling nagtatampo, ayoko na manatiling nag-aalala. Pipiliin ko na makakita ng biyaya. At ano nga po ba mga kapatid yung nangyari kay Paul? Bakit nakahanap siya ng biyaya sa kabila ng kanyang mga tanikala? Una nakita ko po rito mga kapatid, may naging katuwang si Pablo. Amen? And this time, ang naging katuwang po niya yung mga taga-Pilipos. Kasi ang isa pong ginawa mga kapatid ng mga taga-Pilipos kay Pablo, nagpadala sila ng servant. Yung ating malasakit sa ating kapwa, no? Tayo mismo, naniniwala ko, una tayong ginagamit ng Panginoon para ang mga taong nasa matinding problema ay makakita ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga po yung mensahe ko rin po sa isa sa mga naging messages ko po nung nandito po sa Korea. Kapag meron tayong nababalitaan ng mga problema mula sa ibang tao, so pag tayo ay nai-involve, nagiging aware, nai-inform sa problema ng iba, kahit wala ka doon, pwede tayo maging part ng solution. Amen? Kahit nabalitaan mo lang yun, kahit hindi ikaw yung concern, kahit hindi ikaw yung number one na sinabihan ng problema na yon, pero nakarating sa'yo yung problema na yon, kahit malayo ka, kahit wala kang ibibigay o hindi mo kayang tumulong, we can pray. Amen? At this time, si Pablo, mga kapatid, pwede naman siya talaga ring malungkot at magdamdam dahil siya'y nakulong kahit hindi siya kriminal. Pero dahil punong-puno siya ng kagalakan sa ginawa ng mga taga-Pilipos, nawalan ng pwesto yung pagiging malungkot. Nawalan ng pwesto yung takot, nawalan ng pwesto yung pag-aalala. Bakit? Napunuan ng kagalakan mula sa mga kapatiran. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, itong sitwasyon na to, nakagaya po ng mga nangyari sa ating bansa. Sana sa mga gantong sitwasyon, lumiwanag ang ilaw ng mga mananampalataya. Sana sa ganitong sitwasyon, mas makilala ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng mga mananampalataya. Pangalawang bagay po kung bakit nakakita ng grace si Pablo sa kanyang sitwasyon,
Kasi po nung siya'y nakulong, merong direct na nakinabang sa kanyang pagkakakulong. Nung siya ay dinala sa kulungan, nakakita po siya ng privilege. At yung mga kasama niya, naniniwala ako mga kapatid, yung mga napag-sharean niya ng gospel ay tinanggap yung kanyang itinuturo. Sino nga po yun? Yung mga bantay. At sabi nga pa po dun, hindi lang po yung mga bantay, maging yung iba pa na kasama niya rito. At mga kapatid, sabi nga kanina ni Pablo, hindi lang yung nasa loob, pati yung mga nasa labas na i-inspire. Madali ako matouch dito sa mga videos na nakikita ko lately sa social media. Yung mga tatay na umuuwi galing trabaho, tas sasalubungin siya ng mga anak nila. Tapos bigla ko lang naalala na, oo nga no, kasi dati ganun din po ako. 'Pag yung tatay ko o yung nanay ko umuuwi, lalo na kapag alam ko na yung pag-uwi nila ay may dalang pasalubong, excited talaga akong sumalubong. Yun na yung mga kapatid, minsan siguro hindi ko pa po nararanasan dahil wala akong anak. Siguro yung mga magulang, sasabihin talaga nila sulit yung kanilang, pagod, lalo na kapag nakikita nila na may nakikinabang nung kanilang sakripisyo, 'no? At yung kay Pablo, nakakita siya ng grace ng Panginoon. Nakita niya yung grace dun sa kanyang sitwasyon kasi hindi nawalan ng saysay yung kanyang ginagawa. Amen? Na may result. Mga kapatid, maniwala po kayo, maniwala tayo at magtiwala tayo sa Panginoon na yung mabubuting bagay na ginagawa natin, huwag tayong mag-expect agad na mayroong result. Huwag tayong magtiwala sa easy money. No, yung alam mo yung easy money na pag konting sakripisyo, dapat makita ko na yung result. Huwag mga kapatid. Pero isang bagay na ipinangako ng Panginoon, sabi sa Galatia, no, chapter 6, kung hindi ako nagkakamali, verse 9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Dahil kung hindi tayo maghihinawa, tatanggapin natin yung gantimpala. Ang paggawa lang ng mabuti mga kapatid, aminin natin, sa panahon natin ngayon, mas challenging gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama. Pero kapag pinanindigan natin yung isang mabuting bagay, makikita naman natin yung result eh. Nakita ni Paul yung tanikala sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Pero nung nandun siya, at nung tinanggap ng mga tao na kasama niya doon yung mabuting balita na kanyang ipinangaral, alam niyo mas lalo niyang nakita hindi yung tanikala sa kanyang kamay, kundi yung tanikala ni Kristo sa puso niya. Na nakulong lang ako physically, pero hindi nakulong yung mabuting balita ng ating Panginoon. Ano pa ba yung nakita natin mga kapatid? Nakakita si Paul ng biyaya dahil sa sidhing panalangin. Nabanggit natin sa verse 19. Naniniwala ako mga kapatid, malaki ang pakinabang ng ating mga personal na panalangin. Lalo na kapag meron pa tayong panalangin mula sa mga kapatiran. Amen? Sa mga ginagawa ho natin, simpleng panalangin man yan, pero kapag tayo ay sama-sama, God can deliver a person from captivity. Mga kapatid, may pagagalingin ng Panginoon pag tayo nagpe-pray. May pinapalaya ang Panginoon pag sama-sama tayo nagpe-pray. Hindi lang po dito sa ating virtual, mga kapatid, lalo na yung mga personal. Mga kapatid, nako, si Pablo, naranasan niya yon. Sabi niya, naligtas ako dahil sa panalangin ninyo. Kaya mga kapatid, do not underestimate kapag tayo ay nagsasama-sama sa pananalangin. Amen? Lastly na nakita ni Paul, mga kapatid, kung bakit nakakita siya ng biyaya sa kabila ng kanyang mga tanikala. Sabi doon sa verse 19, dahil sa masaganang tulong mula sa banal na spirito. Okay, mga kapatid, nasa ng banal na spirito? Pag ba tayo ay nakulong, hindi makakapasok ang banal na spirito? No. Pag ba tayo ay pinasok ng bagyo, mawa-wipe out ba niya ang banal na spirito? No. Pag ba tayo
ay nakaramdam ng mga masasakit sa katawan o nakabalita tayo na meron kang sakit na ganito, ang Holy Spirit po ba hihina din kapag meron kang sakit? Dito nakatira ang Holy Spirit. Naku, mahina tong katawan ko, baka humina ang Holy Spirit. Ganun po ba ang Holy Spirit? No. Ang Holy Spirit, He is above anything. Amen? He is more powerful than anything. He is everywhere. He is omnipotent, omnipresent, omniscient. Siya ay nasa lahat ng dako, siya ay makagagawa ng lahat ng bagay at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Holy Spirit is limitless, mga kapatid. Imagine na ang Holy Spirit ay wala sa malayo. Siya ay nananahan sa atin. Amen? At tingnan nyo, kapag tumulong ang Holy Spirit, masagana siyang tumulong. Amen? Ibig sabihin, kapag tayo ay may problema, doon gustong magministeryo ng banal na Espiritu sa ating lahat. Kaya nga po, sabi sa Roma chapter 8, ang Holy Spirit ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Kapag mahina tayo, hindi humihina ang Holy Spirit. Alam nyo, nung nagkaroon ng cancer ang nanay ko, marami akong natutunan about immune system. No? Yung immune system natin, mga kapatid, sila yung lumalaban sa sakit kapag nasa katawan natin na-identify nila na merong mga sakit sa katawan natin. Nilalabanan sila ng immune system natin. At ang immune system natin, mga kapatid, ay nilagay ni Lord dyan kasi perfect yung pagkaka-create niya sa mga tao. Naniniwala ako na ang creation sa atin ng Panginoon, our body can heal itself. Amen? Kasi meron tayong antibodies and that is our immune system. Ngayon, sabi ng doktor, kapag daw ang isang tao ay malungkutin, kapag ang isang tao ay balisa, maraming pag-aalala, mahina ang kanyang psychological strength, no? Ang chief of command ng immune system ay utak. So kapag daw yung utak natin ay puno na ng takot, alala, yung immune system humihina. Dahil ang chief of command nila ay yung kanilang utak, yung immune system, pag stress si utak, stress din yung immune system. Kapag sumuko na si utak, sumusuko din yung immune system. So anong kailangan? Kailangan kapag malakas ang ating dedication, kapag malakas yung ating mga loob, malakas din ang ating mga immune system. Tingnan nyo ang immune system nakadepende sa chief of command nila. Pero ang Holy Spirit, He is not under any command from our body. Amen? Hindi manghihina ang banal na Espiritu. Mga kapatid, kung humihina na ang ating isipan dahil hindi na natin kayang pasanin ang ating mga problema, ang banal na Espiritu ay maaasahan natin. Amen? Dahil kapag humihina tayo, mas lalong lumalakas ang Panginoon.